Kamusta mga bro? Nandito ako sa may San Juan ngayon. Hindi ko rin alam kung ba't nandito ako. Tatakbo nga ako ng 12 km. Pero lalagyan ko siya ng catch. Every 4 kilometers, kakain tayo. Kapag na-reach ko yung 4 kilometers mark, kung ano yung pinakamalapit na kainan dun, yun yung itatry ko. Pero syempre, lalagyan ko ng rule. Yung rule number 1 is, budget lang, 100 lang to 150 mag. Depende kung natrip ako yung kainan o nagustuhan ko. Tapos rule number 2, ayoko na coffee shop. Hindi kasi ako nagkakape. Yun lang. So hindi ko abisado tong lugar na to. Bahala na kung saan mapunta. Okay din pala dito sa Green Hills maganda. First time ko lang kasi dito. Medyo nahihiya ako tumakbo dito. Wala kasi kung ibang nakikita, ibang tumatakbo ako lang. So ang pace ko 7 lang. Sobrang bagal ko lang. Tapos ito rin yung pinaka-favorite na part ko. Kasi nakaalibot ako Nakakatakbuhan na. Nakaalibot ka pa. Kaya sobrang na-enjoy ko din tong running. Bakit parang pakiramdam ko first time ko lang napunta dito. Nakaka 1.5 kilometers na ako. Wala akong idea kung nasang exact na lugar ako. Pero ang huling nakita ko, Green Hills pa din. Kailangan bago mag 4 kilometers, nakapasok ako sa mga barangay dito. Kasi wala akong makakainan dito for resto. Hindi ako makakakain yan. So di ko lang kung nasa na ako. Pero sa naman pa din, napadaan ako dito sa may highway. Dami sasakyan tapos napaahon pa. Chill run lang sana Ano ba tong Green Hills na to? Mga social din ba mga nakatira dito? Ang gaganda ng mga bahay na nadadaanan ko Tapos ang ganda ng lugar. Ang hirap kapag gantong spontaneous lang yung takbo mo. Di mo alam kung dediretso ka ba, kakaliwa o kakanan. So naka 4 kilometers mark na ako. So yung checklist ko kanina, kung ano yung pinakamalapit sa 4 kilometers na kainan. Tapos sunod, budget lang 100 to 150. So pumasok na ako dito sa may Eskinita. Kasi wala akong makita dun sa may highway Kasi puro hardware tsaka bilihan ng motor. Kaya wala akong makita kaya lumiko ako dito. Tapos sinistop ko tong relo ko. Ipi-play ko na lang ulit siya after ko kumain. Tsaka ako magka-count ulit ng another 4 kilometers. Ano ba tong daan dito? Taas baba? Para ako nasa Baguio. So ito yung una kong nadaanan. The Original Paris. Hindi ko pa nga ito napansin nung una kasi sa may kanto ako lumabas. Ang in-order ko dito siomai mami. Total, ang tagal ko na rin namang hindi nagmamami, kaya eto na yung binili ko. So dito sa order ko na to, worth 120 pesos siya. Ang masasabi ko sa mami na to, masarap siya. Hindi siya sobrang alat. Tapos yung siomai niya, meaty. Hindi siya yung siomai na nabibili na frozen. Parang homemade siya Kaya nasarapan talaga ako. Kung i-rate ko to, siguro mga 8.5 over 10. So yung mga bro, tapos na ako sa unang stop natin sa The Original Paris. Ngayon naglalakad na lang ako. Napasarap kasi yung kain ko. Sarap kasi nung nung mami. Ngayon hindi ako makatakbo, bigat ng tiyan ko. Kaya naglalakad na lang ako. Pero lalakad pa rin ako ng 4 kilometers. Pero mamaya siguro bibilis ako na ng konti kapag gumaan-gaan na yung tiyan ko. Ngayon hindi ko alam kung nasan na ako. Basta andito ako sa may tapat ng Pure Gold Agora. So nakaka 5 kilometers na ako simula kaninang naglaad. Pagka nag-6 to, tatakbo na ulit ako. Pero sobrang bagal lang syempre. Para iwas si stomach cramps. May nakita akong SM dito. Sakto naiihi ako. CCR muna ako. SM Santa Mesa pala yung napasukan ko na yun. So ibig sabihin, nasa Santa Mesa na ako. Naka 6 kilometers na ako, tatakbuhin ko na. Ngayon 2 kilometers na lang, kakain na ulit tayo. Susod ako na lang itong linya ng LRT Line 2. 7 km na ako, plus 1 kilometer, kakain na ulit tayo. Hindi ko alam kung anong meron dito, ang dilim So yung mga parno, naka 8 kilometers na ako, so maghanap na ako ng kakainan ngayon. Meron akong pinasukan kanina nakalagay Pureza Street. So di ko alam kung saan banda yun. Basta may nakita ako parang PUP Pumasok ako sa loob nun, ang daming kainan. Ngayon, nandito na ako sa may 4 kilometers mark ko. Wala namang kainan ngayon. Di ko alam kung saan papunta. So, ito na yung next stop na nakita ko, 7-Eleven. Alam ko normal to. Kaya ang ginawa ko na lang, naghanap na lang ako ng pagkain na hindi ko namang karaniwang binibili dito. Ito yung kinuha ko, takoyaki. Nagulat nga ako sa presyo nito 95 pesos pala. Kaya ko siya kinuha kasi nakatapat sa 56 pesos. Kung i-rate ko to, nasa 4 lang over 10. Yung lasa niya, hindi siya worth it sa price niya. Mas masarap pa yung mga takoyaki na nabibili sa mga cart, yung mga 60 pesos, 50 pesos. Mas siksik pa yung mga laman, yung cheese, yung squid, mga ganun. Okay, done na ako doon sa second station. Siyempre, lakad ulit. Tapos traffic pa sa dinadaanan ko. Hindi ko alam kung nasan ako
Ngayon lang ako nakadaan dito. So eto mga bro, voice over na lang muna ako kasi sobrang daming tao sa part na to. Nahihiya ako mag-vlog. Tas napansin ko lang, ang daming kainan dito. Sayang wala pa ako sa 4 kilometers mark ko. Tapos naisip ko, total papunta naman tong dinadaanan ko sa Espanya. Nag-decide ako na bisitahin yung pinsan ko kasi dun siya nag-aaral pero hindi ko na blinag yung kwentuhan namin. Tapos eto na yung sunod na nangyari. So yung mga bro na magbabalik ako, naudlot yung vlog ko ngayon kasi dumaan ako sa pinsan ko. May binigay nga siya sa akin eh. Oh. Ngayon itutuloy ko na lang yung vlog ko kasi kulang pa ako ng 1.6 kilometer eh. Tatapusin ko to. Kasi yung nakaraang vlog ko, di ko natapos eh, di ba? Di ako nakarating hanggang monumento. 1.6 kilometers na lang naman na to eh. Lalakarin ko na lang para di na ako pawisan. Pero ulitin ko tong vlog na to. Feeling ko mas maganda to kung may mga plan na kung destination na kakainan, di ba? Tapos pupuntahan ko para mas maganda yung vlog ko sa susunod. Ayun, may nakita na ako Jollibee. Dadala ako kakain. Marami na ako nakakitang nadaanan na kainan. Ihawan. Pero dahil dinner na, alas 9 na din eh, 9:20. Siguro mga isang oras din kami nagkwentuhan ng pinsan ko. Kaya bago umuwi, bubusugin ko na yung sarili ko ng konti. So ayan mga bro, no, umorder ako dito ng burger steak. Ito yung favorite ko sa Jollibee. Siguro sa buong buhay ko na nag-Jollibee ako, mas marami akong na-order na burger steak kesa sa manok. Dapat nga dito mag-extra rice pa ako eh. Pero nung tinanong ko kasi yung cashier kung magkano yung extra rice, 40 pesos. Kaya ang in-order ko na lang, nag-burger na lang ako, 47 pesos. Tapos nabibili ba ako sa mga fast food na to kasi hindi nagbabago yung mga lasa ng pagkain nila simula nung bata pa ako hanggang ngayon. Tapos kahit saang branch ka magpunta, pare-pareho lang ng lasa. Ang galing, no? So yung mga bro, no, kung umabot kayo sa video na to hanggang dito, salamat sa panonood. Dito ko natatapos itong vlog na to. Peace!